Araw, siya po yung taga-sumbong sa akin sa labas ng bahay. Pagka gumagala po ako, dahil wala pong kuryente sa bahay namin nung bagong dating po kami dito, nakikinood po ako ng TV sa labas. Si mama po yung sumusundo sa akin nung may pamalo. Minsan, pagka mga isang araw na dalawang araw na hindi ako nakaka-uwi, pupunta na sa barangay yan. Pero matibay pa yung mga magulang ng araw, hintayin pa ng isang araw, dalawang araw. Ngayon, kalahating araw lang mawala. Nasa police station na agad. Pero believe ako kay mama kasi kahit anong hirap na pinagdaanan namin, natiis niya. At yung mga panahon na yun na nakarating kami dito sa lugar ng Palawan, kinaya niya mag-isa. Kahit na nabuhay siyang single, pinalaki niya kami na talagang pinaghirapan niya at sa puno ng Panginoon, sa kalakasan na binigay ni Lord sa kanya, napagtagumpayan namin at nakarating kami hanggang ngayon. At nakita naman po sa buhay ng mga anak at mga apo na talagang pinagpala ni Lord yung buhay ng aking ina. Magbibigay lang po ako ng verse na para kay mama sa gabi ito. At babaliin ko yung sinasabi ng karamihan na ang edad ng tao ngayon hanggang 80 lang daw, pinakamataas na yun. 70. 70 o 80. Pero ang sabi ng Panginoon, sa Psalms 91, sabi niya sa verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandi. Sa 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Sa 16, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila aking kaligtasan. Kaya tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, despite ng edad man, hindi po ako naniniwala na ang buhay ay maikli lang. Dahil si Lord mismo nagsabi, pahahabain ko ang iyong buhay. Kaya ang hiling ko sa Panginoon, kung luluubin niya, si Mama ay umabot hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung luluubin ng Panginoon, ano po, yun po yung pinaka-grand wish ko kay Mama. Minsan, pagka nagre-reklamo na yun siya, sakit mo yung tuhod ko na. Sabihin mo, hindi masakit ang tuhod mo. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Kasi pinagdidiinan niya eh. Kumbaga, ang word po kasi natin is powerful. Lalo na higit ang salita ng Diyos. Ganun din sa akin, nandoon kasi yung faith natin. Kaya pag nararamdaman mo na, ibig sabihin, tinubulong na ng tao kay Seya. Pero pag kinontra mo yun ang salita ng Diyos, yun ang mas makapangyarihan. Kaya sinasabi ko sa kanya, huwag mong i-claim, ipaglaban mo, lalo higit yung salita ng Diyos. Kasi yun ang magpapatibay sa'yo. Kaya po nakarating si Mama ng ganitong edad at hopefully, dalangin ko sa Panginoon palagi kumaba pa ng kumaba kanyang edad hanggang sa maabutan niya pa yung kaapo-apuhan niya sa tubig. Yung mga po sila. So, wala naman siguro na tayong pag-usapan kasi every Sunday, nagkikita naman tayo. Minsan na inaantok na ako mag-drive, hindi ka pa rin tumitigil magkwento. Pero isa sa nakikita ko kay Lola, no? Alam natin na si Lola talaga ay galing sa iba't ibang church. Dati hindi ko naiintindihan bakit yung mga Kristiyano lumilipat-lipat ng ibang church.
And nung naglingkod na ako sa Panginoon, nag-full time ako, doon mo pala talaga ma-realize na hindi lahat ng member ng church ay mag-stay sa isang church. And natutuwa ako sa Panginoon, sa buhay ni Lola Nada, na lahat ng church na sinimbahan niya, maayos siyang umalis, mapayapa siyang umalis. At the same time, kaibigan niya pa rin yung mga churches na yun. Isang patunay na ang bawat Kristiyano magkakaiba man ng simbahan, ng mga practices pwedeng magkaisa. Kasi isa lang naman yung Diyos natin. And thank you sa buhay ni Lola kasi lahat, pag hinahatid ko siyang pauwi, lahat kinukwento niya lang yung buhay niya. Kumbaga, normal lang sa kanya yung pagkukwento kung ano yung pain sa kanya sa nangyayari. Minsan kasi, lalo na sa amin, batang pastor, batang magulang, ang dami pang kailangang experience sa buhay. Pero kapag ka naririnig mo yung kwento ni Lola, every Sunday, yung maliliit na bagay sa kanya, tinitignan niya as blessing. May bibigay sa kanya ng 100, 500, 1,000. Pareho lang yung tingin niyang pagpapala lahat ng yun. At the same time, siya din yung nagturo sa amin, sa akin. Alam ko yung mga magulang ko, nanay, tatay ko talagang it comes sa pera, talagang tapat sila sa pagbibigay. And si Lola, ganun din siya. And magandang example sa aming mga apo na patuloy na nagiging modelo siya. Yung mga points nga kanina ni Pastor Joshua, tamang-tama talaga sa kanya yun. The same time, siya yung lola na pagsasabihan ka talaga niya, pero malumanay pa rin yung boses. Hindi mo alam kung galit siya, nagtatampo siya, masama ba yung loob niya. Malalaman mo lang kapag masama yung loob niya kapag may dalang luha yung pagkukwento niya. Pero pag wala naman, parang pagiging kalmado niya tuloy-tuloy lang. And Lola, happy birthday and I love you. Alam ko na may mga times na pasaway kami apo, nung mga maliliit pa kami. And yung mga kapasawayan na nakikita namin sa mga pinsan namin maliliit pa, and naiintindihan na namin yung paggamit mo minsan nung maliliit pa kami. Thank you, Lola, kasi ako yung nangaasar kay Lola ng tagal manalangin. Kung na-experience nyo yung madaling araw, naiihig kayo, tapos pagising nyo, may nakaupo na doon, nakatalokbong ng kumot, nakaupo, tapos matutulog ka ulit, pagising mo, nakaupo pa rin siya. Parang, diba? So, pero naintindihan ko katagalan na si Lola talaga, yung heart niya is, every time na may nakakausap siyang tao, kahit hindi niya kilala yun, nakatabi niya lang sa multicab, sa tricycle, magkukwento ng ganito yung na-experience niya, talagang yung pagpipray niya sa tao na yun, tuloy. At the same time, hindi siya nakakalimot hanggang sa gaano man katagal mong kailangan ipanalangin yung tao na yun. Talagang nirorokol niya lahat sa pamilya namin, lahat ng mga anak niya, mga apo niya, and glory to God sa buhay niya. Kasi si Lola, kapag may sakit kami, wala siyang makukuha gamot sa bahay nila kasi wala naman siya nakaimbak na gamot. Kapag may mga kailangan kaming apo niya, wala rin siyang perang malaki sa bangko. Pagka galit sa akin yung mga magulang namin, hindi naman maganda yung bahay niya, wala naman siyang mansion para patulugin kami doon. Kapag kailangan namin na maghatid sundo, wala rin naman siyang sasakyan para lead kami. Pero ang lagi lang namin naririnig sa kanya, ipanalangin lang natin. May sakit kayo, panalangin, finances, panalangin. Lahat panalangin ng panalangin. And doon ko nakita yung matured na Christian talaga is talagang yun lang yung puhunan, yung pananampalataya, pananalangin sa araw-araw. Kaya Lola, salamat sa buhay mo. Hindi ko alam kung mabibreak mo yung record ni Metosela. Pero salamat sa 80 na birthday mo. And mahal na mahal ka namin. Yun nga sabi nila, yung iba ay magkakaiba tayo ng expression ng pagmamahal patungo sa'yo. Pero lahat sa pamilya natin, mahal na mahal ka namin. Every generation sa pamilyang to, may nagiging committed kay Lord dahil sa pananampalataya mo, dahil ikaw yung nauna sa pamilya namin. And hindi man tayo marangya sa lahat ng bagay dito sa mundo, pero yung pananampalataya sinimulan mo, dala-dala namin hanggang ngayon. Kaya Lola, we love you and maraming salamat sa buhay mo. Na pumunta po sa gitna, dahil proceed na po tayo sa blowing Di ba siya of mag-message? your candle ng iyong cake. Dito po tayo, Lola. Mag-message din At siya. dadalhin po ang cake Si Lola. ni Uncle Mamaya Kim. At sabay-sabay po natin kakantahan ng masayang
happy birthday ang ating birthday celebrant. At the count of 3, sabay-sabay po tayong kakanta ng happy birthday ng masaya at masigla yung 100% na energy in the count of 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Lola Daddy. Wish ko po, then you may blow your candle po. Nabigyan pa niya extend na buhay na nakapagtanong sila ng buhay. Praise the Lord, God, binigay niya na buhay ko sa abot ng 80 sa magkapatid kami kasama. Ako lang ang naabot ng 80. Nag-iba, ginawa ni Lord, ano pa, 60 plus 70. Salamat sa Panginoon. Sa buhay ko, sa buhay din ng Tiki, kami na lang dalawa sa buhay na nag-serve yung secret sa Lord. Praise the Lord. Praise God, salamat sa Panginoon talaga. Hindi ko maano yung pagpasalamat sa inyo. Grabe talaga ang bigyan sa Happy birthday, Lola, Daddy! Palakpakan po natin si Lola. Siyempre po, nakarinig tayo ng mga messages galing sa amin. Kayo naman po ang magbibigay ng message po sa aming lahat. Praise the Lord. Pasalamat ako sa Panginoon talaga nga masaya ako nga nakita ko kayo lahat, sila pastor, sila ma'am, Aisa, sila yung sila lahat. Hindi ko na lang isa-isahin sila lahat. Tuwang-tuwa ako pero nakaiyak ako sa surprise. Hindi ko rin alam nga ganito ang mangyari. Ginawa sa mga anak ko nga surprise kasi sa bawat birthday ko may surprise sila pero mga lang yung may regalo kong surprise nga di ko rin alam nga may regalo sila. Pero sabi ko, ikaw na Lord ang bahala kung anong surprise nga gawin nila. Sabi kanina nga ano lang dito sa kuan akala ko lang picture. Salamat sa Panginoon talaga. Lahat na lang balik ko sa kanyang kabutihan sa bawat isa na dito nag-attend. Salamat, maraming salamat. Hindi lang i-mention ko lahat. Kasi yung mga anak ko, apo, ay ang Panginoon talaga ang magbigay sa kanila ng reward. Thank you po, Lola Daddy. Tawagin ko po for closing message si Ma'am Ems Monares. The lessons learned Even the from the most life of Lola intellectual Daddy. person, character in the Bible, sino po yun? Yung pinaka biniyayaan ng karunungan ng Panginoon, sino po yun sa Bible? Si Solomon, no? Even Solomon sa Proverbs 31, King Lemuel, no? Sabi ng mga scholars, different din Solomon. King Lemuel acknowledged the advice of her mother, no? Ibig sabihin po, yung godly wisdom na nanggagaling sa ating mga magulang is worth to treasure, no? Maraming tao na marurunong sa buhay, maraming tao na matataas yung pinag-aralan, pero there will be a time na kailangan nila ng advice ng isang magulang. And the magulang needs to advise a godly wisdom. Amen. Kung tatanungin po natin yung mga anak ni Lola Daddy dito, even yung mga apo, makaka-assure po ba kayo na nilid kayo ni Lola Daddy? Nilid tayo ni Lola, even the churchmate, no? Na nilid na tayo with the godly wisdom. Amen. Amen. The wisdom was built through the years of failures, hardship, self-denial, and finally, victory. So hindi po yan instantly na yung mga wisdom na nagagaling sa mga elderly o sa mga matatanda is just
parang nag-pop up lang na knowledge. No, it is built on testimony, experience, failure, hardship in life, and yet victory. Kaya po sila nakapagbigay ng wisdom. No? Kaya madaming nalalaman si Lola Daddy based on her experience. Pwede niyo po siyang tanungin. No? Magbigay kami ng question and answer. No? Kaya po madaming nalalaman si Lola Daddy based on her experience na dapat po natin malaman. No? We admit that we are lacking pagdating sa karunungan, especially kung tayo po ay nasa middle age pa lang. Kailangan natin ng guidance, ng advice ng mga nakakatanda sa atin. Amen. The instinct of a mother is always the best compared to the suggestions of ChatGPT. Amen. Laging the best yung wisdom. Akala mo yung mga magulang is meron po silang superpowers. Alam mo yun? To the point that they can discern the best for you. Kahit na lahat ng tao na kasama mo is binibigyan ka ng ibang suggestion, pero yung instinct ng magulang is very different. That's why, kumbaga, ang magulang at anak is totally connected talaga sila. Meron talagang something na nagko-connect sa kanila. That's why alam ng magulang yung best para sa kanyang anak. Bilisan po natin. Number 2, spiritual mentorship. No? Ina-admit ba natin that somehow in our life, no, some point in our life, we see si Lola Daddy as our spiritual mentor? No? Amen? We all agree? No? Yes. That somehow or some point in our life, she became a spiritual mentor. No? It's either she taught you how to pray, amen, sa mga bata, sa mga apo. Maybe si Lola Daddy nagturo sa atin kung paano manalangin, kung paano magtiwala sa Panginoon, no? O kung paano malaman yung right decisions to make the way of God or the will of God right to us. Or maybe she taught us how to make sinakol. Diba? How to make malunggay coffee. My point is, Lola Daddy was used by God to mentor us not just in our daily life but also in our spiritual life. And we can all say agree, no? Nag-agree po tayo lahat. Number 3, role model of faithfulness. This is the legacy, no? Kahit na tayo po ay mabuhay ng 100 years, kahit na tayo ay mabuhay ng 500 years, no? We are nothing if we left nothing. Hindi po tayo ma-remember ng next generation kung wala tayong legacy. Meron po akong mga ninuno 500 years ago pero hindi ko kilala. Meron po akong mga siguro mga successful na relatives but I don't know them. That's why you have to build your legacy. Sino po yung makakaalala sa atin? Yung mga tao sa paligid natin. That's why legacy, being a role model is very important sapagkat yun yung maaalala ng tao sa atin. And I think Lola Daddy will be remembered until 4th generation. Amen? Ali, amen? That's why kailangan po natin i-show, ituro sa ating mga anak, sa ating mga apo, yung kapamaraanan ng Diyos. So in that way, katulad nung preaching ko nung nakarang Sunday sa church po nila, makikita natin, dahil lang sa buhay ng isang tao, no, he built a powerful testimony. Dahil sa commitment ni Abraham, hindi siya natakot hanggang sa next generation, hundreds of years hanggang ngayon, naalala natin yung katapatan ng Diyos kay Abraham. That's his legacy. And lastly, no, Lola Daddy is our prayer supporter. And I think this is the most important, no, na ministry ng mga lola. Kaya kapag yung mga nanay po natin, nagiging prayer warrior, na ibig sabihin nagiging lola na po yan. No? I believe old age, based on their experience, based on the testimony, the stories they have learned, they know how to pray honestly to God. No? That's the important essence ng prayer, honesty. And yung mga matatanda po, alam po nila kung paano lumapit sa Panginoon with honesty. Amen. To conclude, no, old age is a blessing and worth to celebrate. And I want to close this exhortation po sa Psalms 92 verse 14, Amplified. Sabi dito, kumbaga, para siya nirelate ng psalmist yung long life sa isang puno, no? Sabi po dito, growing in grace, they will still thrive and bear fruit and prosper in old age. They will flourish and be vital and fresh
rich in trust and love and contentment. Para daw po tayo isang matandang puno, even in old age, no, they will still continue to bear fruit, bring joy and comfort. Ganun po yung life ni Lola Daddy, no? Kahit po siya ay tumatanda na, in the end, we see the fruit of God in her life. Patuloy siya nagbibigay ng kalakasan namin, patuloy siyang nananalangin para sa ating mga younger generation, patuloy po siya nagbibigay ng kagalakan, at patuloy siya nagbibigay ng comfort, especially sa kanyang mga pamilya. Kaya, we thank God, no, pinupunihin po natin si Lord sa buhay ni Lola Daddy sapagkat merong tao na nakaka-bless kung iisipin, no, dahil sa example ng faith ni Lola Daddy, how many of her children is a missionary, no? How many sa kanyang grandchildren yung naglilingkod sa church. That's what will happen kung tayo po ay tatanda, no, ng may guidance ng ating Panginoon. Tayo po tayo lahat and we can speak blessing as we pray for her. And alam po natin, no, na sa kanyang buhay is yung Lord na talaga yung best friend niya, no. Even as po, no, we can experience God as our Father, God as our best friend, and siguro it is not just us who are celebrating, pati yung mga angels sa heaven are celebrating because napaparangalan sa araw na ito yung pangalan ng Diyos. Amin po ba? Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami. Salamat po God sapagkat tapat ka sa buhay ni Lola Daddy for 80 years. Ikaw yung Diyos na nag-ingat sa kanyang mga paa nung siya po ay simula pa lang naglalakad, nung siya po ay sanggol pa. Ikaw ang Diyos, patuloy nag-ingat sa kanyang mga kamay kung ano man po yung mga matutulis na bagay na pwedeng makatusok sa kanya. Ikaw yung Diyos na nag-provide ng kanyang mga pangangailangan, Panginoon, nung siya nag-aaral, nagsisimulan ng kanyang pamilya. Ikaw yung Diyos na nagbigay ng karunungan, Panginoon, upang turuan sa godly kapamaraan ng Panginoon ng kanyang mga anak at saka mga apo, God. Kaya salamat sa buhay ni Lola Daddy na ginagamit mo para parangalan ka, Panginoon. Sa oras na to, hanggang sa mga susunod na araw, taon ng kanyang buhay, dalangin po namin na patuloy kang maitaas sa Ganda ng cake. Sayawin mo, Lola? Tawagin natin si Lola. Ayan. So, hindi po ito debut ni Lola, pero naniniwala at pinupuri natin ang Panginoon sa 80 na taon. Hallelujah! Sabi sa studies, ang pinakamatagal na lang ng buhay ng tao ngayon ay 60 to 70. Pero purihin ang Panginoon sa buhay ni Lola. And, ayun, syempre, magbibigay ng mensahe sa kanya yung kanyang mga anak. And hindi na natin kailangang patagalin pa, bahala na sila kung ano sasabihin nila. Kaya tawagin ko, tinanong ko kanina si Ate Emmy kung sino dumauna, yung bunso o yung bata ba o yung ate. Pero sabi ko sa Uncle Kim sana, araw-araw na daw silang nag-message sa isa't isa. Kaya si Mama Beth, diba? Yung aking nanay, diba? Si Mama Beth. Hallelujah! Happy birthday, ma. Pero, may sitting chance. Ngayon, celebrate natin ang birthday mo sa 80. Pero, sa amin kasi magkakapatid, dito kami magkapatid, walo sana kami namatay yung isa. Sa konting history lang sa amin, na hindi ako ang panganay. May 3 pang kapatid namin na matanda sa akin. Pero ako man ang pinakamatanda sa amin 4 ngayon. Ano ko lang konting history sa amin. Si Mama po ay 80 years old ngayon. Sa 9 pa. Pero ngayon sineselebrate din ang arawan niya. Sa 80 years old, sa 80 years ng buhay niya ay halos kalahati balo siya. Kasi super 40 pa lang siya nang nabalo siya. Na kami na lang po ang kasama niya mga anak. Katuwang niya yung panganay namin na doon na sa US ngayon. Kasama niya kayong asawa at 3 anak, isang apo. Yung pangalawa namin kasi, nanay Shiner sa Mindanao, 3 sila Shiner at saka 2 babae, isang lalaki, 2 apo na si Manding, yung kasunod ni Manang. Yung pangatlo namin ay si Manoy sa Pampanga. May 2 siyang anak. Hindi sila ngayon, malayo sila. Kaya kami na lang dito, bilang kapatid, nakakatandang kapatid ako sa kanila.
Ma, salamat sa buhay mo. At patuloy pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon dahil ikaw ang nagsimula, tapos kasama yung mga apo mo. Kaya pagpalain tayo ng Diyos sa patuloy mong paglilingkod sa Kanya at saka patuloy natin paglilingkod sa Panginoon kasama natin ang Diyos palagi. Kaya happy birthday. So ayan, sumunod, si Bunso sa babaeng anak niya, si mama nila Samantha ito. Kung nagtatanong kayo bakit ganun kaganda si Samantha at saka si Nika, ito yung nanay nila. Diba? Ayan. Good evening na po. Good evening everyone. Papasalamat na ako sa Panginoon kasi binigyan pa ni Lord na pagkakataon si Mama na umabot sa ganitong edad. Kasi sa panahon ngayon, bihira na lang talaga yung umaabot sa ganitong edad na hindi na malakas pa na kapag travel pa yan siya mag-isa. Kaya, we are so thankful na magkakapatid na sa 80 years of existence ni Mama ay never pa po siyang na-admit sa hospital. Kahit manganak. Kaya praise God talaga sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan na binigay si Mama. Kay Mama na it's a great blessing na yung good health talaga yung pinaka-wealth namin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinalaki kami ng mama namin na puno ng pagmamahal, puno ng nakikita namin sa kanya yung faithfulness niya sa Panginoon, yung pagiging prayerful niya. Yun yung isa sa mga inspiration ko, yun yung isa sa mga nakita ko sa kanya na nai-apply ko rin sa buhay ko, yung pagiging prayerful niya, yung pagiging faithful niya sa Panginoon, yung pinaka-mayaman si Mama sa faith. So yun talaga, pinakamayaman siya sa faith sa kanilang magkakapatid. Kaya, papasalamat din sa Panginoon dahil kahit hindi man kami mayaman in terms of financial, pero sa pananampalataya, mayaman siya, mayaman kami. Kaya, yun, maraming salamat na sa pag-alamat mo sa amin na kahit mag-isa ka na lang na nag-alga sa amin ay nakayanan mo sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng mga kapatid namin, na nakakatandang kapatid namin. Kaya na pagtagumpayan niya lahat ng pagsubok. So yun lang po. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay. Happy birthday, Mama, advance. So ayun, thank you po sa kanyang sa inyong mga anak ni Lola. Siyempre, in behalf sa aming magpipinsan, diba, yung pinaka-oldest naman na apo ni Lola. So tinatawagan ko, ang pinsan ko at asawa ni Pastor Joshua. So si Shinir. Diba? Ang maganda namin po sa ating lahat. Nakatayo na po ako. Mga hindi niyo po nakikita. So yun, salamat sa Lord sa birthday ni Lola. Hindi ko makalimutan kasi parang 3 weeks ago pa lang, May pa tumawag si Lola na mag-celebrate siya ng birthday niya sa church. Tapos si Josh daw yung mag-speak. Kasi taka ako, sabi ko, totoo ba ito? Kasi sabi ko, kay Jem ako naghihintay ng parang confirmation. Pero salamat sa Lord kasi kumbaga nakita niya yung kabutihan ng Lord sa 80 years niya na gusto niya i-celebrate sa church. Which is good talaga na sabi ko nga, kagaya na sabi ni Jen, baka 60 to 70 years old na lang talaga yung lifespan ng tao ngayon. Pero salamat sa Lord na 80 years old na si Lola. Hindi man normal sa pandinig natin na laging parang parang masyado ng gas-gas pag sinabi ipag-pray kita, pinapanalangin kita. Akala natin maliit na bagay lang yun, pero salamat sa Lord talaga na may lola kami na living testimony kung paano talaga siya lumakad sa Lord. And kagaya sa mga
Kagaya kay Grandma Lois, kung kilala niyo siya sa Bible, Lola ni Timothy. So ganun ko nakikita si Lola na from Lola hanggang sa kay Timothy, naipasa talaga yung pagiging servant, yung paglilingkod sa Lord. And kaya kami din, hanggang ngayon, nakikita niyo kami nila Jeff ay patuloy na naglilingkod sa church. Patuloy kami na simula bata pa talaga hanggang sa paglaki ay naglilingkod na talaga sa Lord. And kagaya ng sabi ni Lola, and I pray na yun din yung maging prayer nyo din sa mga next generation, sa magiging anak ninyo. Naalala ko yung sinabi ni Lola, kahit nang hindi pa lang siya Kristiyano, ang prayer niya lang daw sa mga anak niya ay makapangasawa ng walang bisyo. Ng lalaking magiging asawa ng mga anak niya, yung mga walang bisyo. And glory to God, kasi kung titingnan ko, ititrace ko simula kay Ate Tata hanggang sa kay Ate Emmy, si Uncle Kim na lang tulang. So, kumbaga nakita ko naman na answered prayer talaga kasi yung lahat ng mga in-laws ni Lola ay mga mababait talaga and walang mga bisyo and nakasama din namin sa church. Kaya parang parang doon pa lang, yun na kaya sabi ni Ate Emmy, mayaman na si Lola, doon sa part pa lang na yun na walang sakit sa ulo sa mga in-laws niya. Lahat ay mabait, lahat ay okay sa kanya. Naalala ko po si Papa pag nandun siya sa Pagadian. Paggabi, titimpla ni Papa si Mama ng gatas. Pati pag nandun si Lola, pati si Lola titimplahan na din. Yung ganong klaseng mga in-laws na bihira lang talaga. And salamat ako sa Lord sa buhay ni Lola. And yung mga times na mag-isa lang ako, nakatira sa San Jose dati sa bahay namin nang umuwi na sila Mama sa Mindanao. Si Lola yung nakasama ko, and salamat sa Lord kasi laking tulong talaga yung mga reminders, yung buhay Kristiyano. Kasi nung nag-pandemic, grabe yung mga pangyayari na yun, pero salamat sa Lord na natiling matatag si Lola. Lagi niyang sinasabi na may masakit sa kanya. Kaya pag may mga kailangan ng mga panghaplas niya, parang alam ko na agad kung ano yung kailangan ng haplas. Yung iregalo niyo guys, Omega lang. Yung Omega na haplas, okay na siya doon. Kasi sabi niya, gumagaling daw agad yung mga naramdaman niya pag nakahaplas siya. So salamat sa Lord. Nakakatuwa lang na tuwing bisita rin kami ni Josh sa San Jose ay na-appreciate niya. And sa buhay din talaga ni Josh ni Lola, na-appreciate niya rin talaga si Josh. Kahit nung sa kasal namin ay excited na sana siya makapunta. Kasi yung sandals niya nasira pa, dito rin nasimulan yung kasal namin. Kaya nakatawa ko pag naisip ko yun. Kasi excited talaga siya nung sa kasal namin. So salamat sa buhay mo, La. I pray na ikaw patuloy na maglingkod pa sa Lord. Ilang taon pa yung gusto mo? Kaya ilang taon ang gusto mo, go lang. Pero sabi niya nga, ang prayer niya lang din daw sa Lord na pagkukunin siya ng Lord, gusto niya yung hindi na siya isusugod sa ospital, hindi na siya magkakasakit ng malubhang. Ang prayer niya lang ay matulog lang. Kung kukunin siya ng Lord, matulog lang siya. So salamat sa Lord, sa buhay mo lang. And ikaw ang patuloy na maging inspirasyon lalo sa mga younger generation na nakikita ko ngayon, halos puro mga kabataan dito, na maging maging magandang ehemplo kayo at talaga kayo, magbigay galang sa mas matanda sa inyo. Literal talaga na sinabi sa Bible talaga na pag i-honor mo yung parents mo, kahit sino man mas nakakatanda sa'yo, although sinabi sa Bible, honor your father and mother, bibigyan ka ng mas mahabang buhay. Blessing kasi ng Lord God pag once na in-honor natin yung mga elderly, mga magulang natin, lalo sa mga nakakatanda. Kaya salamat sa buhay mo, La. Pakalakas lang lagi, and excited yan siya lagi tuwing umuwi ng Pagadian. Kasi nga, pag umuwi siya, naka-wheelchair na kasi siya sa Cebu Pacific. So naka-wheelchair siya, kaya parang alam na ng crew kung saan siya dadalhin. Kaya lang siya, uwi-uwi siya ng Pagadian anytime na gusto niya. So glory to God sa buhay ni Lola. Yun lang yung gusto kong i-share. Thank you. So, pwede pa lang kantahan si Lola ng happy birthday. And habang kinakantahan natin si Lola, may ibibigay yata sila Pastora. So, 1, 2, 3, go, sing! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you!
Ayun, so, piniprepare pa yung cake para kay Lola. Kasi pagtapos ni Lola, isi-celebrate din natin yung mga birthday ng month of June. Diba? So, sobrang dami. Diba? So, sino ba yung mga birthday ng June habang inantay natin yung cake ni Lola? Si Uncle Carl, birthday ng June. Basta June daw. Si June. Tatay ko. Sino pa? Si Jam Jam. Ang si Jam Jam? Yan, sino pa? Si Kuya Kim, nung 1. Kasama ni Jam Jam. Sino pa? Si Sai Sai. Sino pa? Ikaw din. June 33? Si Hermel, ikaw, Mark, kailan nga? Ay, next week pa daw sa kanya kasi magpapahanda siya. Iba din daw yung kanya. Sino ba? Si Jonah. Jonah, happy birthday. Oh, talaga siya, yun nga. Si Jonah pala, ilan ka na, Jo? 36? Pero talagang kitang-kita ko na effective ang skincare mo. Diba? So, yan. So, antayin lang natin si Lola, ha? Yun. Pagtapos ito, mag-reggae na kayo. Habang inaantay niyo yung turn nyo, mag-makeup na, o ano na, kung para pag sa picture pa, okay, ayos. Si Judah, yun, birthday ni Judah sa araw ng kalayaan, sa 12 naman. Kaya, ang treat namin sa inyo, walang pasok that time. Pumunta kayo sa gusto nyo puntahan. Sa 12, Dave. Regalo namin sa'yo, pumunta ka, huwag ka na pumasok sa 12. Regalo namin sa'yo kasi birthday ni Judah. Regalo nga ni Judah, birthday namin sa'yo, huwag kang pumasok. Yan, so, yan, ito yung cake ni Lola, di ba? So, yan. Lola. Make a wish daw, Lola, pero who is your crush? Iba pala. So, ayan, muli, happy birthday, Lola. In behalf sa mga anak mo, sa apo, sa mga in-laws, sa Christ the Healer Church, sa lahat-lahat, ito yung pagpapakita ng mahal ka namin. And salamat sa buhay mo. Bilang isang Kristiyano, yung fear na sa'yo ay napalitan ng pananampalataya ng ilang dekada na. Kaya, sabay-sabay tayo sigaw, ha. Happy birthday, Lola. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Lola! So, ayan, ulit na. So, go mo na, Lola. Ihipan mo na, Lola. Ayan, so happy birthday po. Ilagahan ko din si Pastor Joshua na ipanalangin si Lola Daddy. Sige po, let us pray kay Lola Daddy. Pwede po natin extend yung ating mga kamay and we can speak blessing to her, no? Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Lord sa kabutihan mo, sa buhay ni Lola Daddy. Alam namin, Panginoon, na ginagamit mo siya, Panginoon, bilang yung instrumento sa simbahan ito. At alam namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na namibigay sa kanya ng kalakasan. Salamat Lord sa 80 years na naging tapat ka sa buhay niya. Kaya dalangin po namin sa mga susunod na taon, Panginoon, ng kanyang buhay ay yung patuloy na pagsama mo, Lord, with a good health and financial provision, Panginoon. Dalangin namin, O God, na naman yung desires ng heart ni Lola Daddy. Kayo po yung magbigay ng favor dito, ng sagoyin, Panginoon, nagamit niyo po siya, Panginoon, for the advancement, Panginoon, ng iyong kingdom sa lugar na ito. Kaya muli, tanas po namin siya sa iyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Lola, pwede ka